Hello guys, pag-usapan naman natin ngayon yung mga baryang 1 piso at 10 piso na umiikot ngayon sa sirkulasyon. Bukod sa mga hard to find coins na patuloy na hinahanap dito, ay may ibang taon din dito na kakaiba na pwede nating kolektahin na pwede ring magkaroon ng mataas na collector's value. Isa ito sa mga patuloy din nating hanap dahil wala pa tayong hawak nito. So yan, baka interesado ka sa mga baryang hinahanap ko, ay panoorin mo lang yung ating video at kapag bago ka pa lamang sa ating channel ay pwede kang mag-like, mag-subscribe and share at pindutin na rin po ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pa na video. So unahin muna natin mga idol ang year 2005 1 piso na hanggang ngayon ay mahirap pa rin hanapin na taon dito sa mga BSP 1 piso. Siguro naman ay pamilyar na kayo dito. Hindi mo mabubuo ang BSP series ng mga 1 piso kung wala ang hard to find na year na 2005 dito. Kaya marami pa rin ang naghahanap at bumibili nito. Napakakunti kasi na taon ang ginawa dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At marami na ang naunang nakakita at nakapagtabi nito kaya mahirap makakita nito ngayon. At ito ay may mataas na collector's value ngayon na binibili sa halagang 300 hanggang 600 up to 1,000 depende sa condition nito. At ito yung dapat nating kolektahin dito sa mga BSP 1 piso. At isa rin sa pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value ngayon na pwede nating kolektahin dito sa mga 1 piso ay ang non-frost na year 2014 1 piso. Bold letter reverse die 3. Katulad nito na nasa larawan. Wala itong record sa numista pero may umiikot nito sa sirkulasyon. Kaya lang bihira namang makikita ito. At dito lang titignan sa reverse o likod ng barya ang pagkakaiba nito sa karaniwang year 2014 na 1 piso. Kung mapapansin ninyo, malapad at malaki ang script of legend nito na Bangko Sentral ng Pilipinas at ang taon na 1993 na halos nakadikit na ang mga letra at taon nito dito sa pinaka-inner circle o yung bilog nito sa gitna. Malaki at malapad din ang mga gear ng kagwil nito, yung sagisag at ang sinag ng araw at ang between nito ay halos malalaki at malalapad ang naimprenta dito. Yan ang pagkakakinlanlan ng year 2014 bold letter na 1 piso. Hindi ito frosted at walang makikitang cross o luster na umiikot dito sa harap at likod ng 1 piso. At ito yung bihirang makita ngayon sa sirkulasyon at patuloy nating hanap ito. Baka sakaling makakita pa tayo nito. At ang isa pa sa mga rare variation dito sa mga BSP 1 piso ay ang non-frost na year 2012 BSP 1 piso bold letter reverse die 3. Hindi rin ito frosted mga kakoleksyon. Katulad din ng ipinakita natin na year 2014 na 1 piso, wala ding makikitang cross o luster na umiikot dito sa harap at likod ng piso. At katulad din ng year 2014, malalaki at malapad din yung script of legend nito na selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas taon na 1993. Malalapad at malalaki din ang ngipin ng kagwil nito at ang inner circle o yung bilog nito sa gitna. So buong reverse ng piso, bold ang pagkakagawa dito. So yan mga kakoleksyon, masdan din yung maigi para may idea kayo sa mga pisong nakikita at nahawakan natin. Mga bihirang variation ng 1 piso na year 2012 at year 2014 na hindi basta-basta nakikita ngayon sa sirkulasyon. At ito yung pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value. Para sa akin, pwedeng bilhin ito 500 up to 2,000. Depende sa condition po nito. So para sa mga coins lover na mahilig manghunting ng coins, katulad ko, madali lang makilala ang variation nito guys. Dito lang titignan lagi sa likod ng 1 piso ang pagkakaiba nito compare sa karaniwang year 2012 at year 2014 1 piso. At dito naman sa mga BSP 10 piso, alam nyo naman siguro yung mga hard to find na taon dito na may mataas na collector's value.
na patuloy na hinahanap at binibili sa mataas na halaga. So ito yung year 2007 at year 2009, BSP 10 piso. Binibili ito ngayon sa halagang 1,000 to 2,500 hanggang 5,000. Depende sa kondisyon nito. At isa rin tayo sa patuloy na bumibili nito mga hard to find na taon dito sa mga 10 piso. At isa rin sa pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value dito sa mga 10 piso kung sakaling makakita ka nito. Ito ang hard to find variation na taon na year 2003, 10 piso na may record sa numista. Ang unang variation ng year 2003 reverse die 1 na 10 piso. So dito makikilala ang hard to find na variation nito na 2003, 10 piso. Katulad ng nakikita nyo ngayon, makikita dito sa reverse na malaki na manipis ang script of legend nito na letra ng Bangko Sentral ng Pilipinas at taon na 1993. At ang ngipin ng kagwil nito ay maliliit na medyo bilog. At ganun din sa araw nito, mapapansin nyo na maikli at makitid ang sinag nito. So ito yung hard to find na variation na reverse die 1 year 2003 na 10 piso na pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value dahil bihirang makita ito sa sirkulasyon. At hanggang ngayon mga kakoleksyon, wala pa tayong nahahanap nito. At para madali nyong makilala ang hard to find sa mga 2003, 10 piso, dito mo lang titignan sa reverse o likod ng 10 piso ang pagkakaiba nito. Compare sa karaniwang year 2003, 10 piso na ginagamit natin ngayon para may idea ka sa mga bariyang 10 na nahahawakan mo. So masdan mo ngayon dyan sa larawan ang pagkakaimprenta ng karaniwang year 2003 na reverse die 2 na 10 piso dyan sa kaliwa. So ito yung pangalawang variation ng 2003 10 piso na may record sa numista na common coin. Karaniwang 10 piso na ginagamit natin ngayon sa sirkulasyon. So napakarami po nito. Compare dito sa hard to find na variation na year 2003 na reverse 1 na 10 piso dyan sa kanan. So ito yung bihira na hindi basta-basta makikita sa sirkulasyon. So hindi sila magkapareho o magkatulad. At may isang klase pa ng variation dito sa mga BSP 10 piso na possible na pwede rin magkaroon ng mataas na collector's value. Ito ang year 2005 BSP 10 piso. May apat na variation ito mga kakoleksyon na may record sa numista. At sa apat na variation nito, ang pinaka hard to find dito ay ang reverse die 3 na year 2005 10 piso. Ito ay may 0.5% sa record ng numista. So ito yung pinaka bihira sa apat na variation nito. At mas hard to find pa ito sa hinahanap natin na year 2009 na 10 piso na may 0.6% lang sa record ng numista. So ibig sabihin mga kakoleksyon talagang bihira dahil hanggang sa ngayon hindi pa tayo nakakakuha nito sa sirkulasyon. Ang itsura nito mga kakoleksyon malalaki na makakapal ang script of legend nito na letra ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang taon na 1993 na malapit na at halos dikit na sa pinaka inner circle nito. Katulad po yan ng nakikita nyo ngayon dyan sa larawan. At ang kagwil nito na malalaki din at malalapad na may malaki at matataas na ngipin at may mahabang makitid na sinag ng araw ito. So ito yung pagkakakilanlan ng variation ng year 2005 na reverse die 3 10 piso na pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value. At dito lang yan mahirap makita o hanapin ang variation na ito na reverse die 3 sa year 2005 na 10 piso. At para makilala ito, dito mo lang titignan sa reverse o sa likod ng 10 piso ang pagkakaiba nito sa ibang variation ng 2005 10 piso. So masdan din yung maigi mga kakoleksyon para may idea kayo sa mga 10 piso na nahawakan nyo. Bold letter malalaki
ang seal ng Bank of the Philippines nito. At para sa akin mga kakoleksyon, ito yung mga klase ng barya na pwedeng bilhin sa halagang 1,000 up to 2,000 pataas, depende sa condition po nito. At syempre, depende rin po yan sa pangangailangan ng mga gustong bumili nito. At ito rin yung hanap natin ngayon dahil wala pa rin tayong hawak nito, mga bihirang barya na magandang i-collect. So nagbabaka sakali tayo na baka makakita tayo nito. At hanggang dito na lang po at sana ay nakapagbigay po tayo muli ng konting impormasyon tungkol sa mga barya. Maraming salamat po. Happy New Year and God bless.